Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Yo, dyan pa din kayo. Dito na kami, mga pa-famous wannabe. Di basura sa tabi. From Manila to Canada, Japan and America. San Pakuta, Cruzada, kilalang kilala. Big facts, that's why you hate us. Suck my dick, kiss my ass, mga dumb ass. Sugalo Records World Tour, easy lang. After show, nasa mall, shopping lang. Simpleng palakpakan, ninanamnam nyo pala. Pinuntahan nyo pala, napagsawaan na yan. Di nyo namamalayan, kayo'y napag-iwanan. Kaya wala ka din kayo, pwedeng ipagyabang. Hindi umabot ng dekada, buwag na kayo. Sa sobrang kayabangan nyo, laos na agad kayo. From 97 hanggang ngayon, walang makakiba sa amin. Rest na bawanan, chicken and flame, kahit di nyo man aminin. Andiyan pa rin kayo? Andito na kami. Sa tagal ninyo, naglalamyer na kami. Pilit yung hinahabol ang aming napuntahan. Ang ibig sabihin niya, kayo'y napag-iiwanan. Andiyan pa rin kayo? Andito na kami. Kung andyan pa rin kayo, edi wala kayong silbi. Ang tanging niyong pangarap kami ay matapatan. Kung andyan pa rin kayo, masyado ng malabo yan. Andyan pa rin kayo? Andyan na lang kayo. Makinig nga muna sandali, homeboy. Huwag kang umasang di kapag mukhang tomboy. Hindi bagay maganda sa mga real boy. Sa huli nyo na ang inakilang convoy. Kapag usapang the best, King A lang yan, no more, no less. Huwag na maghahangad na maabot tuktok. Mga kitang rapper, balik na sa bundok. Kami ang nauna, hindi na yan bago. Lahat kayo bumubuntot lang sa dogalo. At sa pituan na kami nagbukas. Huwag nyong akinin mga piling wagas. Sa mga rapper na nagkaroon ng bukas. Sabak kayo tumabak, diba, sa kanyang bakas. Kaya paano masasabi na kayo ang pinaka? Sa ugaling bastos nyo, kayo ang kaso-kaso ka. Andiyan pa rin kayo? Okay, hello po, good evening mga ka-airsoft. Ako po ay nagbabalik, bali today is our episode 4 of our Tuturuan ka na ni Bigman. Tara rito, mag-aral tayo, no? So, episode 4 po tayo, pero bago yan, meron tayong kailangang i-review and unbox, no? Kumbaga, pagsasabayin na lang natin to mga ka-airsoft, no? Unahin muna natin mag-review and unbox, then tatalon tayo dun sa episode 4, yung ano natin, no? Yung episode 4 ng Tuturuan ka ni Bigman. Tara, mag-aral tayo. Okay? So, pero unboxing muna tayo mga ka-airsoft, no? Unit ang ating ka-airsoft, Carpio Bernardo of La Union. Ay, walang ano sound. Okay, Carpio Bernardo of La Union. So, oy, ano yan? Ang kanyang unit is a rifle. Bali, bago matapos tong araw na ito, itong gabi na to, nag-confirm po yung ka-airsoft natin. So, ang kanyang rifle is hindi naman ganun kamahalan, hindi rin naman ganun ka high-end. Ang kanyang rifle is ENC na Noves. Okay? Makikita nyo, actually, ano to tatapatin ko kayo isa na naman to sa license unit, pero illegal license unit to. Okay? Kasi ito, katulad nyo, no, ang Noves, kung mapapansin nyo, is multi-million na higanting kumpanya pagdating na gumagawa ng tunay. Actually, meron ganitong unit sa Noves, the Bushmaster. Okay? Ayan, makikita nyo, ayan, no? Yan. Tingnan nyo yung markings. So, license unit dapat to. Pero dahil nga produkto ng ENC, walang license to. Okay? So, hindi to license itong isa na to. Pero, si ENC kasi is a rifle, nakikipag na siya, collaboration sa mga higanting kumpanya like Cybergun. So, Cybergun is a maker, kumpanya ng airsoft na gumagawa ng mga license na unit.
So, ang ENC is nakikipag-collaboration na kay Cybergun para magkaroon rin siya ng mga license. Pero, itong isang unit na to is a node stock, ni-request to sa atin, this is a Noves CQB. Okay? M4A1 carbine, CQB, makikita nyo hindi siya ganun kahaba, hindi rin siya ganun kaiksi. Ay, nasa na yung scope nito? Yung penny akong scope, ayun no? Ayan. Sorry ha. Yan, sorry po. Ayun, nag-message tuloy yung ka-airsoft. Bakit wala scope yung order ko? Okay, so pagpasensyahan nyo na po ako. Na-rattle lang, no? So, ito na, alisin na natin. Okay. Scope. Okay, then sikipan. Yan, ganyan na pag-operate niya mga airsoft. Napakadali lang naman maglagay. Okay, makikita nyo. Yan, di ba? Di ba? Napakasarap na niyang gamitin, napakaganda niyang gamitin, no? So, ito yung unit ng ating kay airsoft, Mr. Carpio of La Union. So, this, again, ulitin ko ha, para lang sa kalinawan ng pag-iisip. Ang ENC, siya yung gumagawa ng mga illegal na unit, mga ginagaya niya yung mga license unit. Okay? Itong unit na to is hindi pa to license, pero illegal nga. Dahil ayan, makikita nyo, merong markings ng Noves. Kumbaga, hindi authorized si ENC para maglabas ng ganitong unit. Okay? Pero itong mga nakaraan, si ENC is nakikipag-collab na sa mga higanting kumpanya para makapaglabas siya ng mga unit na license. Okay? Pero itong hawak ko, hindi pa to collaboration. So, it means hindi pa to legal na version. Okay? Hindi pa to yung license na version. Pero itong mga huli, si ENC is nakipag-collab na kay Cybergun. Kaya, yung ibang nilalabas ni ENC na unit is collaboration na with the Cybergun, license na. Pero still, China pa rin siya, ha? Pero ito, yan, ENC, China pa rin to. Hindi pa to yung sinasabi kong collaboration. Okay? So, yun ito na ating Airsoft Bernardo Carpio. So, M4A1. Okay? Full metal mula ulo hanggang baba. CQB version, hindi siya ganun kahaba. Equipped siya with a EOTech holographic scope, original version, meron siyang night mode, merong day mode. Merong mga mumurahin nito, I think nasa 2,000 pesos lang. Pero ang the only problem with that, pag pumuputok ka or natabig yung unit mo, nawawala siya sa calibration. So hindi talaga siya design para sa mga unit na for heavy duty use. Okay? Pero ito, this is a original version. Kahit pumutok ka, hindi siya nawawala sa calibration. Okay? Yan. So, ito yung unit, mapapansin nyo, two-tone color. Merong black, merong tan, black tan combination. Ito yung request ng ating bossing. Okay? So, itong unit na to, CQB, I think maglalaro yung bossing natin. Okay? Let's go! Let's proceed. Number 1. Itong unit na to is a fully adjustable buttstock. Pwede mong i-adjust, pwedeng fully extended, pwedeng compact. Ngayon, yung battery dito rin inilalagay. Hatakin to pababa, then slide it, okay, then dito ilalagay yung battery. Mga airsoft, pag kayong mawawala after nito, tuturuan ka ni Bigman episode 4 po tayo, okay? So, battery, gamit tayo ng upgraded battery, LiPoly battery, pinaka-effective na battery, pero siya yung pinaka-maselan din, okay? So, kailangan learn how to manage your battery para hindi sumakit ang ulo mo. Number 1, ang battery, hindi siya pwedeng madrain, masaid, hindi pwede. One full charge is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Okay? Pangalawa, hindi rin siya pwede ma-overcharge. Don't worry regarding overcharge kasi ang binibigay kong charger, magandang klase. May cut-off. And lastly, hindi siya pwede mag-init. Pag i-charge mo, make sure nakalabas siya. Hindi nandito sa loob ng tube. Okay? Pasok natin. Then plug natin.
Okay, then, secure all the wire. That's it. Pasok na to. That's it. Ayan na. Okay na. Di ba? Ngayon, single fire. Rapid fire. Okay? So, ngayon, kuha tayo ng magazine, ha? Ang magazine na kasama nito is metal magazine na, okay? Magazine, bubuksan sa ibabaw. Ngayon, binubuhusan ng bala. Okay? Pag napuno na, nakita nyo napuno na, isara nyo. Okay? Tapos, merong gear sa ilalim, kinakamot. Dalawang klase ang winding. Isang regular winding, isang full winding. Pag sinabing regular winding, every 30 rounds, kakamot ka ulit. Pag sinabing full winding, ibig sabihin, yung buong 300 rounds, ipipila na niya dito. No? May downside ang full winding, pwersado ang ating spring. Kung sakaling makalimutan mo na alisin ang bala, masisira ang spring mo. Okay? Pero safe, pag ang gagamitin mo lang is the standard kasi hindi pwersado ang spring ng magazine. Sayang din ang magazine pag nasisira, kaya kailangan, kung nag-full winding ka, pagkatapos mo maglaro, papakawalan mo, i-release mo yung bala para hindi masira yung mismong spring. Ngayon, full winding natin to, makikita, maririnig nyo last clicking sound, okay? Ayun, ayun. Yun, no? Yun, narinig nyo, no? So, pag ganun na yung naririnig nyo, ibig sabihin, lahat ng laman ng magazine nyo is nakapila na. Ha? Hindi na kailangan magkamot every 30 rounds. Ngayon, pasok natin sa unit. Wala nang kailangang ikasa. Tatandaan ninyo, ang mga rifle is good to go na pagkapasok mo ng magazine and battery. Hindi na kailangan ikasa. Okay? Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Napakaganda ng unit. Ngayon, ito na yung pinaka-importante sa lahat. I-re-rest mo yung spring ng unit. I-re-rest mo rin yung spring ng magazine. Release. Okay. Then clear the chamber. Then rest the spring. Paano pag-rest ito? Ilalagay natin siya sa rapid fire. Ipe-press mo na 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Okay. Yun yung tamang pagre-rest ng spring ng unit. Kailangan mong i-perform ang pagre-rest ng spring ng unit para hindi masayang yung lakas ng unit, hindi siya manghina. Sayang yung upgrade na ginagawa natin sa unit kung hindi mo rin lang naman siya i-rest. Ang tendency, manghihina agad siya. Okay? So, okay. Tapos na tayo sa unit. Dako tayo sa magazine. Kailangan, yung magazine na to, hindi pwedeng matutulog dyan yung bala. Kasi naka full winding to. Pag dyan natulog yung bala, kawawa yung spring mo, persado. Ang gagawin mo, papakawalan mo. Hatakin mo itong itaas, then i-release mo. Ayun, okay? Ayan na yung bala, lumabas na. So, balik lang natin para, ayan. Diba? Ganun lang naman eh. Para hindi ito, ang dami nito, kunin natin, sayang, diba? Para hindi masisira yung unit mo, ha? Okay? So, yan. Then, sara natin. Okay. So, the next time na gagamitin mo, ready na po ito. Okay? Ayun. Unit po ng ating Airsoft ito, Bernardo Carpio of La Union. Okay, ngayon mga Airsoft, dire-diretso na po tayo sa ating episode 4 of our Tuturuan Ka ni Big Man. Tara, mag-aral tayo. Episode 4 na to, tatandaan nyo ha. Yung kwentuhan session natin, tandaan mo kung saan tayo tumigil ha. Sa kwentuhan, scroll mo na ha. Ilista mo na. Kasi baka matatabunan yun ha. Kwentuhan session, tanungan portion natin, umabot ng episode 140 something. Di ba? Ngayon, ginawa natin to, tuturuan ka ni Big Man para magkaroon tayo ng mabilis. Okay? Mas mabilis, mas accurate, mas diretsong sagot sa mga tanong na binabato sa atin. Okay?
Number 1, nakatanungan. Big man, paano yung full winding? Ayun, sinabi ko na kanina, no? Yung full winding, okay, ito ha. Okay, may bala yung magazine natin. Okay? Ngayon, wala pang naka-load. Ngayon, full winding, kamot mo lang. Oh, may bala na. Okay? Ayan na, may bala na. Ngayon, ang problema dyan, every 30 rounds, kasi nag-regular winding ka lang, every 30 rounds, maglalagay ka na naman. Ay, magkakamot ka na naman. Medyo hassle dun sa iba, pero sa iba, mas gusto yon. Okay? Pero, kung gusto mong hindi ka nakamot ng kamot, i-full winding mo. Ayan ha. Medyo maraming kamot. Ayan ha. Ayan. Hanggang sa marinig mo yung last clicking sound. Marami lang yan talaga, no? Huwag ka maiinip. Maririnig mo yung last clicking sound dyan. Ang awit, no? Yun! 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 Yun, no? Ayun. Okay, yun yung last clicking sound. Ibig sabihin, lahat ng 300 rounds na laman nito, ibibigay niya na dun sa unit. May downside yun, sinabi ko nga kanina. Halimbawa, natapos ka na maglaro. Tapos naka full winding yung magazine mo. Persado siya. Masisira yung spring. Kaya, ang sabi ko, pag nag full winding ka, sisiguraduhin mo na i-release mo yung bala after mong maglaro. Pag hindi ka naglaro, sisirain nyo yung spring. Sayang ang magazine. Okay? Kuha tayo ng isang lalagyan, o kaya kung kaya mo saluhin ng kamay mo, pero mas safe yung lalagyan. Tapos hahatakin mo lang to, may hahatakin ka lang rito, then papakawalan mo. Ayan, o. Ayun. So, napakawalan na. So, pero naka full winding pa rin, o. Ayun. Nagloko lang, sorry, no? Nagloko lang yung magazine ko. Ayan, ayan. Papakawalan mo siya. Ayun, okay. Ayan, pag ganyan na, ayan na. Safe na yung magazine mo, okay? Hindi na persado. Yun po yung full winding, okay? Next, I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating Airsoft, okay? Next question. Big man, ano po yung hop-up rubber pagdating sa rifle? Hop-up rubber daw. So, hop-up rubber sa rifle, siya yung mismong nagko-control pa rin sa bala. So, kung sa... tama. Kung sa pistol, yung hop-up rubber, kinokontrol niya yung bala para wag sumuka. Sa rifle, ganun din ang silbi. Meron akong example dito ng hop-up rubber. Akin na yung lalagyan ng mga barrel. Ito. No? Pakita ko kayo ng example ng hop-up rubber. Meron kasi ako dito nakita gabi hop-up chamber to. Ayun, to. Ayan, to. Ganito ang itsura ng hop-up rubber, mga ka-airsoft po. Ito pang pistol to, pero halos ganito rin yung sa rifle. Ayan. Ganito, hop-up rubber. Itong hop-up rubber, nasisira rin to due to exposure sa chemical and sa moisture. Tumitigas dito, nagbe-brittle to. The only way na mapangalagaan ninyo yung hop-up rubber ninyo is kung madadampian siya ng silicone oil. Kasi yung silicone oil ang magbibigay ng protection sa kanya para hindi siya gatusin or pasukin ng mga moisture and other chemicals na harmful para sa kanya. Tandaan nyo ha, mas maganda kung once in a while mai-sprayan, madadampian ng hop-up ng silicone oil yung hop-up rubber nyo para hindi siya titigas. Ito medyo matigas na eh. Soon magka-crack na yan. Okay? So yan itsura ng hop-up rubber. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama at malinaw yung question ng ating bossing. Okay? Next question natin. Big man, ano po ang gagawin ko pag yung rifle ko ay walang lumalabas na bala para pong barado? First and foremost, pag ang rifle mo parang barado, huwag mo agad bubuksan. Tatandaan niyo to, every time na binubuksan ninyo yung unit, tumataas yung chances or yung possibility na hindi nyo siya maibalik ng maayos. Pag hindi nyo siya naibalik ng maayos, syempre masakit sa ulo yun. Di ba? Ngayon,
Anong gagawin ninyo? Unang-una, pag yung unit ninyo parang barado. Ay, hindi. Ganito. Bakit ba nagbabara ang isang rifle? Nagbabara ang isang rifle pag ginagamitan mo ng China na BBs. Pangalawa, nagbabara ang isang rifle pag ginagamitan mo ng used BBs. Kasi ang used BBs, bengkong. Okay? Ang China BBs, hindi pure na malinis na BBs eh. Meron minsan na bengkong, meron minsan na may crack. So, ang tendency, sayang naman yung unit mo. Diba? Okay? Ang BBs, kailangan perfect round. Ngayon, isang dahilan yan kung bakit nagbabara yung unit mo pag ginagamitan mo ng China BBs or ng gamit na BBs. Pag nagbara ang rifle mo, huwag mo agad siyang bubuksan. Ang pinaka-safe and pinaka-effective, kumuha ka ng cleaning rod, at saka jam rod. Tatlo yan, no? Cleaning rod, clearing rod, at saka jam rod. Okay? Yan. Panglinis kasi bawat section nito masyadong mahaba to. So, bawat parte nito may silbi, no? Itong part na to, ayan, kung mapapansin ninyo, ito yung pang clear ng jam, ayan, pang alis. Ngayon, yung other part naman ito yung pang cleaning. Ayan. Yan yung pang cleaning, ha? Ito yung pang clear ng jam. Okay? Ngayon, ipapasok nyo to doon sa mismong inner barrels from the muzzle, patagos ng inner barrel, papunta sa half-up chamber, hanggang doon sa half-up rubber. Kasi doon bumabara yung bala. No? So, ang tendency, ito, halimbawa ganito. Pero muna itong rifle nito, Ito. Halimbawa, ito mga airsoft, ayan, Okay. Lagyan natin ng bala. For example, yun yung bumara, ha? Okay. Lagyan natin ng 3 bala. 1, 2, 3. Masok ba? Ayan. Halimbawa, bumara yon. Okay? Hindi mo dapat muna bubuksan yung unit mo. Kailangan meron ka nito. Ngayon, pag meron ka nito, madali mong maaalis yung bara without dismantling your unit. Okay, ganito. Ang gagawin mo, tutusukin mo lang rito. Dahan-dahan, slowly, hanggang sa makapa mo yung pinakababa, then tutulak-tulak mo. Ayan. Ayaw. Ayun na. Ayaw bumaba. Ayaw bumaba ng bara. Yan. Okay, ayaw bumaba ng bara. Hindi ko alam ba't ayaw. Okay, no? Ngayon, sa pagkakataon na ayaw bumaba ng bara, ayan na, dyan na papasok yung pagdi-dismantle. Okay? Ngayon, paano ba mag-dismantle? Pucha, bago-bago yung unit, i-dismantle natin. Sige, pengin pang-dismantle. Nasaan na? Yung, ito, no? Gamit lang tayo ng Allen keys. Ayan, ganito, Ayan. Ito, gamit tayo, then, ito, bubuksan natin to. Ganito, yung pag-aalis, Ayan. Tutok mo rito yung camera. Para makita nila. Ito mga airsoft, no? Ayan, to. Baba. Okay. Yan, kita. Ayan, to. Aalisin nyo lang to. Okay. Secure nyo lang, Ayan, secure nyo lang. Kasi, delikado yan. Pag nawala, wala kayong mabibili niyan. Wala sa mga hardware niyan, Ayan, ayan. Dalawa yan, Okay, ayan, Yan. Ito, ayan. 1, tsaka 2. Okay, ayan 1, 2. Okay? Ngayon, kailangan, meron tayong syempre maliit na pang sibat, pang sikwat. Okay, ito. Okay, mini hammer. Okay, then to. Sisikwatin natin yan. Pak. Ayun. Lalabas na yan. Ayun, to. Okay? Then dito sa front side, ganun ulit, pak. O, ayan. Ayan, lalabas na. Okay, ayan. Okay? Ngayon, ito slide natin, going front and going back.
Andali. Okay. Hirap ha. Tiyan. Yun. Okay. Yun. Okay. Ayan na. Ayan. Naalis na natin. Medyo kailangan lang ng konting pwersa ha. Ngayon ito yung tinatawag, yan, ito yung tinatawag na half-up chamber. Okay? Dito sa half-up chamber, ito ang inner barrel. Okay? Ngayon, nandito ang half-up rubber. Hindi na natin kailangan i-dismantle to kasi, pwede kasi mapunitan tayo eh. Ayaw naman natin na masira. Sa customer na kasi to. Pero ginawa ko lang sample. Ayan. Ito, pag gagawin nyo lang to, pag hindi nyo maalis using the cleaning rod. Okay? Ngayon ito, papakita ko sa inyo, itutulak natin, lalaglag yung bala dyan. Oh, yun, ayun, oh, di ba? Ayan, ayan, ah. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. Ayan yung bala, okay? Ayan, ayan, nakita nyo naman, no? Tapos, papakita ko na sa inyo, kita nyo to, brand new tong unit, ha? Penga palinis. Yung sa scope. Asa mo nilagay? Yung okay, ayan. Ayan. Makikita nyo to, ito mga karsa pa, kung bakit napaka-importante nito. Nakikita nyo to, brand new to, di ba? Brand new, pero tignan nyo mangyayari, ha? Lilinisan natin siya. Linisan natin siya, ha? Ayan. Kuha tayo ng isang small cloth. Ito, small cloth. Kapit lang tayo, ha? Yan, kuha lang tayo ng isang malinis na cloth, no? Lalagay natin siya rito. Zoom mo, ha? Yan. Ito yung pang, sabi ko sa inyo, pang jam rod, pang cleaning rod, ha? Ayan, to. Ayan. Okay. Yan, di ba? Ayan, ayan. Gaganyan nyo lang, ha? Itsura niya, ayan, ganyan, ha? Tapos, syempre, lalagyan nyo siya ng silicone oil. Ayan. Kaya importante ang silicone oil sa unit, ha. Tapos yan, papasok niyo siya rito. Ayan, malilinis niyo yan. Okay, ayan, ha. Okay, ayan. Up, okay, down, yan. Yan, ganyan lang, no. So, pag ginaganyan niyo yung unit niyo, malilinis yung loob niyan. Kasi yung unit natin kailangan maging ma-maintain natin yung pagiging flawless ng laman loob. Okay? Pag kasi hindi naging maintain, hindi niyo na i-maintain yan, ang tendency is merong disturbance, merong disturbance na nangyayari doon sa mismong bala natin. Okay, yan. Linis lang, kiss lang, no? Kailangan yan, flawless yan. Okay, makikita nyo, ayan ha. Bago to ha, pero tignan nyo, meron na siya mga minimal na dumi. Ayan, di ba? Ayan, kita nyo naman, no? Nangutim, di ba? Ayan, oh. Okay? Ayan ha. Kaya, gano'n ang pagtrato, ayan. Kaya, napakahalaga, para doon sa tanong natin kay Airsoft, yung unit daw niya, parang barado, kailangan mong i-dismantle kung wala ka nito. Ngayon, kung wala ka nito, ingatan mo lang, hindi mo pwedeng tusukin ng kung ano-anong tools ang loob nito kasi baka masiraan ka ng half-up rubber. Okay? Yan, ganon pa man din. Pag sa pagbabalik, papasok mo lang. Okay, yan. I-standby mo lang, ipasok mo lang din. Pasok mo lang rin to. Okay? Ayan na. Dali. Medyo nakakita niya, naka-rest, oh. Ang ganda, oh, di ba? Naka-rest talaga siya. Ganyan yung sinasabi ko eh. Dali. Ang hirap, ha? Yan ang hirap dito eh.
Alisin mo nga muna itong scoop. Baka mabasag. Sayang. Yan. Kailangan to medyo may kaldag eh. Mahirap lang kaldagin eh. Ayan. Okay? Tapos, ganun pa man. Anso mo na. Balik ka na. Okay, balik mo na. Okay, yan. Balik natin ng mga screws. Kailangan, pasok na pasok ha. Okay? Yan. Uy. Yan. Okay, then, syempre, dito rin, babalik na natin to. Tatandaan ninyo mga Carshop kung paano ninyo kinalag, ganun nyo rin ibabalik ha. Kaya it is very important na obserbahan nyo muna yung unit ninyo bago ninyo i-dismantle. Tandaan ninyo ha, sa tuwing nagdi-dismantle kayo, merong mga bagay na gas-gas na hindi natin maiiwasan. Kaya hanggat maaari, i-minimize ninyo yung pagdi-dismantle ng unit para yung unit ninyo napakaganda ng mga thread pattern, okay? Kasi pagka dismantle ninyo, minsan nalulose thread, minsan nasisira. So, iwasan natin yun kasi pag nangyari yun, masakit sa ulo yung nalulose thread no? Okay, ayan na. So, naibalik na natin. So, nakita nyo naman kung paano yung pag-dismantle, kung ano ang silbi ng cleaning rod. Ito unit ng ating kay Airsoft, no? Okay, ayan. Ginawa ko lang sample, ha? Sinamantala ko lang. And I just hope po, nasagot ko ng tama yung question ng ating bossing. Okay? Sabi nito, boss, matagal-tagal din di ka nag-live. Na-miss ko tutorial mo. Hello, Wangbu ka ba? Paano matagal-tagal hindi ako nakapag-live? Kanina lang nag-live ako Baka ikaw ang matagal-tagal na hindi nakapag-view ng live. Check mo yung page natin, bossing, no? Check mo yung page natin, scroll mo. Everyday meron tayong dalawa, meron tayong tatlong live dito sa Big Man. Okay? So, baka ikaw lang ang nawawala, pero hindi po kami nawawala sa ere. Everyday po kami nagla-live dahil everyday tayong may ka-airsoft na nangangailangan. Okay? Shoutout po, Sir Big Man, sabi ni July Evangelista. Hello po, Sir July Evangelista. Robert Dan Gonzales, General Junior. Sir, nag-PM po ako. Sige po, papacheck po natin sa mga tao natin maya-maya. Okay? Ayun, mga Airsoft, yun lang po. Maraming salamat sa nanood ng ating live at saka sa nanood ng ating episode 4 of Tuturuan Ka ni Big Man. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.